Tagapangulo, ang proyektong ibinigay niyo kay Tongcheng Real Estate ay nagsimula na po ang konstruksyon. Tinatayang kakailanganin ng paunang puhunan na 50 milyong dolyar. Sabihin mo sa kanila, walang problema sa pera, pero dapat nilang ayusin ng mabuti ang pundasyon ng konstruksyon. Sige po, Tagapangulo. Ang proyektong ito ay itatayo sa probinsya niyo. Sigurado akong naiintindihan din nila ang kahalagahan nito, kaya hindi sila magpapabaya. Mabuti naman, Tagapangulo. Tagapangulo. Sa tingin niyo po ba ay kailangan niyo mismong bumalik doon? Siguradong babalik ako? Ang hindi ko lang alam, kung nasaan na ba siya. Tagapangulo, ano po ang sinabi niyo? Oh, wala naman. Gusto ko lang magpahinga. Huwag mo muna akong istorbohin. Bumalik Bumalik ka ka na na muna. muna. Sige po. Uy, anong balak mo sa hinaharap? Anong balak ko? Oo nga, ang balak mo, hindi simple ang tanong na Uy, anong ibig sabihin mo dyan? Ang ibig sabihin ko? Ano nga ba? Bukas ko na lang sasabihin sa iyo. Abaw, hintayin mo ako. Maghapon ka na lang tumutulong sa tatay ko sa gawaing bukid, binibigyan ka lang niya ng 500 dolyar kada buwan, paano iyon sasapat? Bakit naman hindi sasapat? Alam mo ba, ang makasama ka lang araw-araw, masaya na ako doon. Alam mo namang wala na akong magulang simula bata pa. Napakalaking tulong na ang pag-aalaga sa akin ng tatay mo ng maraming taon. Itinuturing ko na iyon na malaking tulong. Wow, 500 dolyar lang ay malaking tulong na? Kasya ba iyon sa pagkain o sa damit mo? Sira ulo. Anong gusto mong gawin ko? Pwede kang humingi ng dagdag na sahod sa kanya para makabili ng sasakyan at bahay at para makapag-asawa ka na rin. Naintindihan mo ba? Ang pangarap na kotse at bahay, wag na nating asahan, pero ang tungkol sa pagpapakasal, pwede nating pag-isipan. Bakit naman? Hindi ba nag-aalala ang tatay mo na hindi ka na makakapag-asawa? Ngayong may gustong kumuha sa iyo, siguradong higit pa sa tuwa ang mararamdaman niya. Ako hindi makakapag-asawa? Masyado akong maganda at mahal ng lahat? Lahat ng mga tao rito sa baryo? Sinong hindi maglalaway sa akin? Hay, noong nakaraang taon si Uncle Chen. Ganyan din ang sinabi noong binenta sa amin ang mga baboy. Dahil ang talas ng memorya mo, huwag mong kakalimutan, bukas sabihan mo si Papa na taasan ang sahod mo. Sige na. Sige na, Alam ko na. naintindihan ko na. Habang hindi pa bumabalik si Papa, hindi niya pwedeng malaman na lumabas na naman tayo. Ikaw talaga. Tamad magtrabaho? Opo, alam ko na. Wow, may shooting star. Paano Saan? magkakaroon ng Saan? shooting star? Saan? Napakaliwanag ng araw? Naniwala ka naman agad. Uy, nag-wish ka ba? Ano ang hiling mo? Siyempre, ang hiling ko ay sana ay maging tayo na ng mas maaga, hiling ko na magtagumpay ka sa buhay, at kumita ng maraming dolyar para balang araw, tumanda tayong magkasama at maging tapat sa isa't isa habang buhay. Masaya ka ba? Oo, masayang masaya ako. Pero bakit hindi mo sinabing, sana maging maayos ang paghingi ko ng dagdag sahod sa papa mo? Walang Alis ka na kwentang agad? kausap? Uy, Nagbibiro lang naman ako. tandaan mong puntahan ako bukas at yung tungkol sa dagdag sahod kay Papa, Sino itong nambabato sa akin? Aray! Sinong may lakas ng loob na saktan ako? Aba, ikaw lang pala itong pasaway na bata ka. Magsalita ka? Bakit mo ako binato ng bato? Kasi, Dahil sa ano? Bilisan mo, magsalita ka. dahil H-Help. sasabihin ko sa'yo bukas. Bukas na naman. Wala ka nang alam gawin kundi ang maging tamad? Napakamakupad mo pa na parang babae. Naiinis ako kapag nakikita kita. Lumayas ka. Lumayas ka at huwag ka nang magpapakita sa akin. Opo, sige po, lalayas na ako. Walang hiya, sinubukan mo pa akong saktan?
Papa. Ha ha ha. Ano ba ang ginagawa mo? Binabantay kita sa labas ng pinto, pero nananakot ka pala. Hoy, nasaan si Papa? Umalis na siya. Sabi ko babantay ako 5 ang bayad. Grabe ka, nauubos na ang pera ko sa iyo. Hala, malaki rin ang panganib na hinarap ko, no? Kapag nalaman ito ni Papa, mawawala ang ampao ko sa bagong taon. Hala, tsaka pala tataas na ang tataas singil ko sa susunod na buwanwa. Ang damot mo talaga? Naniningil ka na naman? Ate, makinig ka. Hindi mo ba alam na ang mga nagtitinda rito ng jelly, 3 beses magtaas ng presyo sa isang taon? Ngayon lang ako magtataas, kaya sulit na rin. Hindi iyon sulit kahit kailan? Kung ayaw mong singilin kita, magpakasal ka na agad kay Brother Abaw. Sa tingin mo ba ayaw ko? Siguradong sigurado na si Papa na walang patutunguhan ang buhay ni Abaw. Sino bang nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap, di ba? Kung makakasal kayo o hindi, depende yan sa maganda mong plano. Ano bang plano iyan? Sige nga. Sige ba, bigyan mo ako ng $200 at bibigyan kita ng magandang plano. Wow, nagbibiro ka ba? $200? Hala, kapag kasal ka na, wala na akong kita. Nagsasakripisyo ako rito. Akin na iyan. Kung ayaw mong malaman, hindi ko sasabihin. Nakuha mo na ang pera ko tapos ayaw mo pang magsalita, ha? Sabihin mo na, bilis. Kung hindi, ay lagot ka talaga sa akin. Sige na, sasabihin na. May dangal din naman ako sa negosyo. Sa madaling salita, unahan nyo na para wala ng urungan. Mahalaga kay Papa ang tingin ng ibang tao, kaya wala siyang magagawa kundi pumayag kapag nangyari na. May point ka. Pero kahit na pumayag ako, baka naman hindi pumayag si Abaw. Ngayon ko lang narinig ang ganitong bagay. Ayaw niya ng mga lalaki. Hay nako, siya lang talaga ang kaisa-isang kakaiba. Kung ayaw niya, pilitin mo na lang. Ikaw talagang bata ka? Ang tanda mo na pero kung ano-ano ang sinasabi mo. Sabihin mo kay Abaw, na sa bawat pagbato niya, sana ay tumama kahit 1 beses lang. Ayokong lagyan ng benda ang maganda kong muka. Sige, pumunta ka roon at dalhin mo siya rito. Ano, handa ka na ba? Hindi ba't usapan nating manood ng sine sa kanto ng baryo? Anong sine? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Heto, tingnan mo, nakabili na ako ng mga tiket. Ano? Talaga? Hemp, walang hiya. Ikaw, cute na maliit na anghel, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Anong ginagawa mo? Hay, parang ayaw ko na kasing manood ng sine ngayong gabi. Bakit parang naglalandi ka yata? May mali ba rito? Wala naman? May iba pa ba tayong dapat gawin? Sa tingin ko, mahal na kita. Wala naman akong ibang kailangan gawin. Gutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Oo, gutom na ako. Tara na, bilisan mo. Hoy, nabunggo mo ako, hindi ka ba hihingi ng paumanhin? Pasensya na po, pasensya na po. Saan ka ba nagmamadaling pupunta? Napakadilim na, saan ka pupunta? Magsalita ka. Sure. Anong pasyash ka riyan? May magandang palabas. Oo, may magandang palabas. Wisit, anong klaseng kaibigan ba yon? May magandang palabas pala at hindi nyo man lang ako tinawag. Tara na. Duy-duy, anong gagawin natin dito? Nang ganito nakalalim ang gabi? Uy. Natatakot ako sa dilim. May gusto sana akong itanong sa iyo, pero dapat mo itong sagutin. Sige, magtanong ka na. Huwag lang yung masyadong mahirap, ha? Sumama ka na ba kina Duoxing na humanap ng ibang babae? Hindi pa. Naisipan mo na bang humanap ng ibang babae? Siguro naman hindi. Anong ibig sabihin ng siguro? Sigurado ka bang wala talaga? Sabi ko naman sa'yo, huwag masyadong mahirap ang itatanong mo. Hindi ako sigurado kung masasagot ko yan. Naaalala mo pa ba? Kung kailan natin sinabing magpapakasal tayo? Pagkalipas ng 5 taon,
Naisip mo na ba? Iyong gagawin pagkatapos ng kasal? Pwede natin gawin iyon ng mas maaga. Maliban sa pag-reserve ng handaan, ano pa ba ang gagawin? Hindi yung tungkol sa handaan. Ano pa ba? Siguro ang paggawa ng mga imbitasyon. Mali, hindi rin yung tungkol sa imbitasyon. Edi ano pa? Yung gabi ng ating kasal, Ano ba talagang gusto mong sabihin? gabi ng kasal na to, oras na para maging mag-asawa. Ah, Ay, hindi mo ba alam? Kapag kinakasal dapat may. huwag kang maingay, hinaan mo ang boses mo. Alam kong dapat magtabi ang mag-asawa sa gabi ng kasal, pero hindi ko alam na pwede palang gawin ng maaga yon. Pumayag naman na ako, hindi ba? Pumayag ka? Kapag nalaman ito ng tatay mo, palalayasin ako rito. Alam mo ba? Hindi iyan Hindi mangyayari. yan mangyayari. Paano hindi? Saka, sino ba naman ang may ayaw sa isang murang katulong? Na katulad mo? Sa Ano bang bagay. pero? Pero, Ako na nga itong babaeng nagyaya, ano pang problema mo? hay, talaga naman. Magpakalalaki ka nga. Sige, Ay, kayo lang pala iyan. Wow! Ang tapang ni Abaw ha? Ikaw na bata ka? Tao ka pa ba? Pa, huwag po. Talagang ginagawa mo ito sa akin? pa. Ay hindi po, Uncle Zeng. Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Gusto ko lang namang hagkan si Dui-Dui. Tumahimik ka. Pinatira at inalagaan kita mula noong bata ka pa. Pinag-aral kita at binigyan pa ng trabaho. Pati damit mo, ay ako pa ang bumili. Napakawalang hiya mo. Nagawa mo pang hamakin ng anak ko. Papa, Papa, manahimik ka. Wala na akong inaasahan sa buhay ko, kundi ang makahanap si Dui-Dui ng mabuting pamilya at mapangasawa ng mabuting lalaki, iyong nagsisikap at may ambisyon at maging matagumpay sa buhay. Tingnan mo ang sarili mo, kaya mo ba yon? Sa tingin mo ba ay kaya mo? Wala kang silbi, huwag mong hawakan ang anak ko. Tama ang sinasabi ko, kaya wala kang maisagot, di ba? Sinasabi mong may mapapatunayan ka? Sige nga, sabihin mo sa akin. Ang mga taong walang silbing gaya mo, pakinggan mo itong mabuti, ayaw na kitang makita pang muli, dahil kapag nakita pa kita ulit, paparusahan kita ng husto. Halika na, sumama ka na sa akin. Tara na, sumama ka na pa uwi. Halika na, umuwi na tayo. Lumayas ka at huwag na huwag ka nang babalik dito. Alis! tay. Abaw. Abaw, saan ka pupunta? Abaw? Aalis ka na lang ng ganoon? Wala ka man lang bang sasabihin sa akin? Mayroon, may barya ka ba dyan? Anong gagawin ko? Pagkaalis mo, paano na ako? Paano? Sasabihin ko sa iyo bukas. Anong bukas? Gusto kong sabihin mo na ngayon? Sige, sasabihin ko na. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa hinaharap. Paano kita maiisip? Wala akong pakialam, Abaw. Dapat lang na magkasama tayo. Sasama ka sa akin? Kahit tumira ako sa ilalim ng tulay at mamalimos, sasama ka pa rin ba sa akin? Wala akong pakialam kung anong gagawin mo. Basta't magkasama tayo, okay na ako? Ay naku, tara na. Huwag na kayong magsabi ng mga nakakakilig na salita riyan. Hala, bilisan niyo na. Ha, ibig mo bang sabihin gusto mo ring sumama sa amin? Asa ka pa. Bilis na at baka maabutan pa tayo ni Papa. Pagkaalis ko, kailangang alagaan mong mabuti si Papa. Yung mga gamit ko sa makeup na tinago ko sa ilalim ng lamesa, ay ibinibigay ko na sa'yo. Sinasabi mo na naman yan. Gusto mo ba talaga akong paiyakin? Huminto kayong lahat diyan.
Saan kayo pupunta? Nagbabalak ba kayong magtanan? Dali ate, kunin yung perang ito. Saan galing ang ganito kalaking pera? Kinuha mo ba ito kay Papa? Huwag na kayong maraming tanong, umalis na kayo agad. Dali, sige na. Sige na. Sabi nang huminto kayo. Bumalik kayo rito. Bitawan mo ako. Saan kayo pupunta? Bumalik kayo rito. Pa, wag niyo na po silang habulin na. Bitawan mo ako ngayon din. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Papa. Sige, kapag umalis kayo, huwag na kayong babalik pa. Kailangang mag-ingat po kayo lagi. Kapag nagtagumpay na si Abaw, sisiguraduhin kong babalik ako para makita kayo. Sige na, bilis, umalis na tayo. Yung batang iyon, magiging mayaman? Kalokohan. Talaga bang itatakwil mo na ako bilang tatlo mo? Pangako, aalagaan kitang mabuti balang araw. Magtiwala ka lang sa akin, pwede ba? Gusto mo talagang pagkatiwalaan kita? Ano ang masasabi mo? Sasabihin ko na lang sa'yo bukas. Huy, duwi-duwi, duwi-duwi. Parang Oo, dito nga iyon. mukhang Halina ayos kayo. naman dito. Tingnan nyo ang unit. Maganda rito. Maganda ang pasok ng liwanag at malalaki rin ang mga kwarto. Common area naman itong sala. At heto pa, tingnan nyo ito. 800 dolyar kada buwan. Ayos ba? Maganda, di ba? Ano kasi? Kumusta naman ang soundproof dito? Soundproof? Bakit mo naman kailangan ng ganoon? Hindi kasi komportable kung rinig ang lahat sa labas. Hay, anong hindi komportable doon? Basta't isinara nyo na ang pinto, walang makakaalam kung ano ang ginagawa nyo sa loob. Paano naman po ang bayad sa kuryente at tubig? Siyempre, kayo na ang mag-uusap kung paano nyo hahatiin ang bayad. Kung gusto nyong arkilahin, gawin nyo. Kung hindi, edi huwag. Buisit, 800 dolyar na nga lang sa isang buwan. Anong klase pa ba ang gusto nyo? Huwag nyo akong storbohin sa pagtulog ko. Wow, napakasungit naman niya. Tama ang sinabi niya. Sundin ang patakaran, 2 buwan na deposito, at 1 buwang renta. Heto po, pakibilang ang mga ito. Hay, 2,000 dolyar lang ito, hindi na kailangan bilangin. Maliit na bagay lang to. Naalala ko noong nagsisimula pa lang kami ni Brother Shu, yung mga health pads na yon, naibebenta namin ng 7 hanggang 8,000 bawat isa. Kahit may pera sa sahig, tinatamad na akong pulutin. Sinasabi ko sa'yo, halika, pirmahan mo na ang kontratang ito. Siya? Si Binibining Zuzu, isa siyang hostess sa bar. Oh, kaya pala. Mabuting tao naman siya. Bakit hostess ang piniling trabaho? Uy, SSS. Huwag na natin siyang pag-usapan. Bilisan mo nang pumirma. Boss, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Bumili na kayo ng mga gamit sa banyo. Sa wakas, may matutuluyan na rin tayo. Hala, huwag kang nagnanakaw ng pagkain. Halika, lumapit ka rito. Nay, sa wakas ay nakabuo na kami ng pamilya ni Abaw. Alam kong laging minamaliit ni tatay si Abaw at sinasabing wala siyang mararating, pero magsisikap kaming dalawa ni Abaw nang magkasama. Masaya at kontento na ako ngayon at kapag maayos na ang lahat sa amin at hindi na kailangang magpalipat-lipat, masasabi nating nagtagumpay na tayo. Lagi ko ring ipapaalala sa aking sarili na pakaingatan ang lahat ng pinaghirapan nating ito. Nay, bantayan niyo po ako lagi. Gabayan niyo ako na maging mabuting babae, pati na rin si tatay at ang aking kapatid, at pati na rin si Abaw. Dui-dui. Halika, magpalit tayo ng chopsticks. Gamitin mo na yan. Ang mamahalin nito.
Paano ko ito masasanayang gamitin? Sa hinaharap, ikaw na ang magiging haligi ng tahanan, kaya nararapat lang na ikaw ang gumamit ng mga mamahaling bagay. Heto. Kumain ka na. Bakit mo ako hinahanap? Anong kailangan mo? Kuya Yang, alam naman naming lahat na magaling ka. Hay, yan din ang sabi ng iba. Masyado kayong magalang. Sabihin mo na ng diretso ang gusto mong sabihin. Ganito po iyon. Ang asawa ko po kasi, naghahanap na siya ng trabaho ngayon. Opo, tama po. Ganito na lang. Ako ay may kakilalang cake shop. Gusto mo bang doon gumawa ng mga cake? Opo, Opo, sige. sige. Ay hindi pala. Ay, hindi pala. Mahihirapang makakilala ng ibang tao kung laging nakatago sa loob ng kusina. Kung ganoon, ayaw mo ba maging trabahador sa konstruksyon? Ayos din iyon. Sige Ayaw po, pala namin. hindi. Delikadong akyat panaog araw-araw, di ba? Kuya Yang, Mag-aral ka na lang kaya ng makeup artistry? ay, maganda yan. Hindi rin pala. Kailangan pang pagsilbihan ang mga babae diyan. Hay, kung ganoon. Mag-utility worker ka na lang kaya? Parang ako na lang ang dapat gumawa niyan. Gusto mo bang maging isang accountant? Ay, malapit-lapit na yan. Kuya Yang, may iba pa po ba? Engineer. Parang may ibubuga na. Mayroon pa po? Ano pa po? Designer. Sige, gusto ko yan. Saan naman po ang pasok niyan? Sa Zaizipo Mental Hospital, may 8 Da Vinci, 7 Mabaw Guo, 3 Spider-Man, at may isa pang Kukyuan. Sa tingin ko ay wala namang masama kung dadagdagan ng isang designer doon. Sa tingin ko, mas mabuti pang maging Spider-Man. Baliw ka na. Sandali lang, Kuya Yang. Huwag kang umalis. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos. Duy-duy oh, halika, lumapit ka rito. Lumapit ka rito. Kuya Faye, ano na naman bang problema mo? Doon sa banda roon, may kalat sa pribadong kwarto. Linisin mo yon. Kuya Faye, marunong ba akong lumipad? Hindi pa nga tapos ang ginagawa ko rito. Bakit may umiihi doon? Ay, hindi iyon. Ipinanganak ba iyan ng kalikasan? Ay, hindi nga sabi eh. Kung ganoon, Ganoon. ay hindi iyon ay. Ay, Suka iyon? Puno ng suka ang sahig. napakadumi naman. Hoy, pumipili ka pa? Kung hindi dahil kay Ate Juju na nagpakilala sa'yo dito, hindi talaga kita papansinin, hampa. Abaw, matagal-tagal ka na ring hindi pumupunta rito. Oo nga eh. Ay, nandito ka na naman ba para hintayin si Duy-Duy? Namiss mo ba ako? Sana ay araw-araw kang pumunta rito para makipagkwentuhan sa akin. Haha. Sabi ni Duy-Duy, hindi ba't maghahanap ka dapat ng trabaho ngayong araw? Bakit bumalik ka na agad? Hindi kasi kita maiwan, Mary, hahaha. Kung hindi mo ako maiwan, ilibre mo naman ako ng sine. Sige ba, nood tayo ng Ultraman laban sa mga monster, okay lang? Ilibre mo na lang. Hindi ba magagalit ang tatay mo niyan? Walang hiya ka. Grabe. Hindi naman ito pambabastos. Natural lang na maging malandi. Sige na, tama na ang biruan. Naglilinis pa si Duy-Duy ngayon. Maghintay ka lang sandali. Ano ka ba? Wala lang magawa kaya nakikipagbiruan lang. Hahanapin ko lang si Duy-Duy. Kahit na habang buhay na walang marating ang asawa ko,
basta't nakikita kong nagsisikap siya. Kahit mahirapan pa ako ng habang buhay, handa ako. Pasensya na. Hindi ko na talaga alam kung bakit pa ako nandito. Pasensya na talaga. Uuwi na ako agad para magsulat ng aplikasyon sa trabaho. Mula ngayon, hindi na ako magiging tamad. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Simula ngayon, hinding-hindi na ako magtatamad-tamaran. Sige, gumawa ka ng pirmadong pangako para sa akin pag-uwi. Hello, Xiaomei. Kumusta na kayo? Ayos lang kami. Nakahanap na kami ng matitirhan. Napakalaki ng bahay namin, sa isang mamahaling subdivision, at may malalaking bintana pa ito. Madalas kaming nanonood ng paglubog ng araw sa balkon. Isasend ko sa iyo ang address mamaya. Kung may kailangan ka man sa bahay, tawagan mo lang ako. Wife? Wife! May natanggap na akong job offer. Wife. Sige na, Xiaomei. Kailangan ko nang ibaba ang tawag. Bye. Ay, anong ginagawa mo? Bakit ka sumisigaw? Wife, noong nakaraang araw nag-apply ako bilang sales representative sa Tongcheng Real Estate Company at nag-text na sila sa akin. Magiging mayaman na ako. Talaga? Kailangan natin iyang i-celebrate? Teka, sinabi ba nilang tanggap ka na? Hindi ko pa alam. Pinapapunta lang muna nila ako doon. Naku, tiyak na pinapatawag ka para sa interview. Sige, bilisan natin at ayusin na natin to. Ha? Ngayon na ba natin gagawin to? Hindi ba masyadong maaga para sa araw na ito? Anong gagawin na pinagsasabi mo? Ang ibig kong sabihin ay ayusin mo ang hitsura mo. Tara na, bilisan mo. Nasa real estate business kami at may 3 kaming requirements para sa mga ahente. Una, kailangang tapat. Pangalawa, kailangang seryoso. Nakuha mo ba ang 3 puntong ito? Opo, naiintindihan ko po. Magsasabi po ako ng totoo. Sinasabi nilang ang mga ladyboy sa Thailand ay mga babae. Paniniwalaan mo rin ba iyon? Ha? Hindi ba sila babae? Sige na nga, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Para Magbayad pumasok ka muna sa ng kumpanya namin. 20,000 dolyar? Grabe naman. O gusto mong dagdagan pa natin? Bakit bukas ang pinto? Ha? Anong nangyari? Ate, miss ka na ni Papa, kaya pinapunta niya ako para makita ka. Welcome kayo. Huwag kang masyadong madaldal. Pa, Miss ka? Ang namimiss ko ay yung ilang libong dolyar ko. Akala ko naman kung anong klaseng mamahaling tirahan ito. May malalaking bintana at may pa-view pa ng paglubog ng araw. Sa ganda ng lugar na ito, bakit hindi ka pa rin nagbabayad ng utang? Nagpapanggap ka lang na mayaman? Umaabot na hanggang Pacific Ocean ang pagmamayabang mo. Hindi pa huli ang lahat para magsisi ka. Sumama ka na sa akin pabalik. Pa, hindi po ako magsisisi. Anuman ang gawin ni Abaw, handa akong sumunod sa kanya. Ipagtimpla na. mo ng... Ano ba, bilis na? Nagpangako ako sa pumanaw mong ina na aalagaan kita at kailangang makahanap ka ng mabuting asawa. Pero dahil sa nangyayaring ito sa iyo ngayon, ano na lang ang isasagot ko sa nanay mo?
Hay naku, talaga naman, kapag wala na ako, paano ko ito ipaliliwanag sa nanay mo? Pa, magtiwala po kayo sa akin. Hindi po kayo bibiguin ni Abaw. Pa, uminom po muna kayo ng tsa. Kasal na kami ni Dui-Dui. Dapat lang po na ang tsaang ito ay bilang paggalang sa inyo. Xiaomei, umalis na tayo. Tay, hindi pa ba nauuhaw kayo? Inumin niyo na po itong tsaang ito. Paano ko maiinom ang tsaang ito? Kapag ininom ko ito, ay mawawalan na ako ng anak na babae. Kapag ininom niyo po ito, madaragdagan kayo ng manugang. Pero kapag hindi, wala talagang matitira sa inyo. Marunong ba kayong magkwenta? Masyado kang pakialamera. Alis na tayo, tara na. Alis na tayo. Aalis na. Tay, Tay, tay. Anong tinitingin-tingin nyo? Nauuhaw ako. Aalis na ako. Bahala na kayo sa buhay nyo. Tatay, Bakit? May iinumin pa ba? gusto sana naming humiram sa inyo ng 20,000 dolyar. Isang tasa ng tsaa tapos sisingilin mo ako ng 20,000 dolyar? Wala Magnakaw akong na lang pera. kayo kung Ate, kailangan niyo ba ng pera para sa pagpapa-ospital? Bakit? May sakit ka ba? Hindi po, gagamitin ko lang po sana para pambayad ng deposito. Nakahanap na po ako ng trabaho. Oh, Oh. yan ang kailangan mo. Opo, tama po kayo. Opo, sige po. Ngayon, ipakita mo sa amin ang galing mo. Hindi ba't magaling ka? Gumawa ka ng sarili mong paraan, huwag kang umasa sa pamilya ng asawa mo para pautangin ka. Lokong bata ito. Halika na, Xiaomei, umalis na tayo. Sandali po pa. Sa lugar na ito, basta't malakas ang iyong katawan at magaling kang makihalubilo, siguradong kikita ka ng pera. Hi! Sino ba naman ang may gustong uminom kasama ang mga customer araw-araw? Minsan, wala talaga kaming pagpipilian. Bakit? Magkano ba ang kailangan mong pera? 20,000. 20,000? Ang 20,000 dolyar, maaaring hindi kalakihan kung titingnan, pero hindi rin ito maliit na halaga. Sapat na ito para magipit ng husto ang isang tao. May panggabing trabaho ba? Kung magtitinda ka ng alak, kailangang alas 5 ang pasok mo at alas 11 na ang labas. Aabot ka pa ba sa bahay para magluto ng pagkain? Walang problema sa pagluluto, pero ayaw kong gumawa ng bagay na ikakasama ng loob ng asawa ko. Ayos lang ba iyon? Hindi iyon sa akin nakadepende. Nakasalalay iyon sa kakayahan mo. Kaya ko, alak lang ang ititinda ko at wala nang iba. Kahit napilitin pa nila ako, mananatili akong tapat. Hala, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Sige nga, hulaan mo. Nag-hostess ka ba? Hindi, hula pa. Pulot mo lang sa daan? Hindi, saan naman ako makakahanap noon? Ang totoo, nanalo ako sa loto. O di ba? Napakaswerte ko, no? no? Nanalo ka sa loto? Oo, Pero bakit parang... Pero Kasi kahit third prize na third yun ay prize hindi lang ganito yun. kaliit. Kasi kahati ko si Ate Juju sa pagtaya. Ganoon ba? O ngayon may pambayad na tayo para sa deposito? Dapat mong galingan sa trabaho. Naintindihan mo ba? Oo naman, galingan ko na talaga sa pagtatrabaho mula ngayon. Talagang kakampi ko ang langit. Ngayon, ibubuhos ko na ang lahat ng makakaya ko, hindi ba? Tama. Maglilinis lang muna ako ng sarili. Sige. Sige. Ay, oo nga pala. Ha, anong kailangan mo? Sigurado ka ba na ikaw at si Ate Zuzu ay nanalo sa loto? Ha, bakit? Niloloko ka lang niya.
Ano? Naalala ko na, ang pangatlong premyo sa loto ngayon ay higit 60,000 dolyar. Naku, sports lottery ang binili namin. Mahigit 30,000 dolyar lang. Hindi lang dapat 30,000 ang sa sports lottery, di ba? Hay nako, baliw. Hindi ako niloko ni Ate Zuzu. Matulog ka na nga. Maliligo lang ako. Matulog ka na. Direktor po, Anong ginagawa mo rito at nakatayo ka lang? hinahanap ko lang po ang upuan ko. Simpleng bagay lang hindi mo mahanap, nandoon ang pwesto mo. Ito ang kinita ng ating kumpanya sa unang 6 na buwan ng taon. Kwentahin mo ang kabuuan at ibigay mo sa akin agad. Direktor, hindi po ba dapat sa departamento ng accounting ito? Depende na yan sa kung ano ang iniisip mo. Kung sasabihin ko sa iyo na ito ang kasaysayan ng benta ng ating kumpanya, at kung hindi mo alam ang kasaysayan natin, paano ka magiging isang mahusay na salesman? Gamitin mo ang calculator. Direktor, tapos na po ako mag-compute. Hindi ako naniniwala. Halika, tingnan mo. Ito ang kinalabasan ng kinalkula ko kanina. Maaari mo itong i-check. Hindi rin ako gaanong naniniwala sa calculator na iyan. Ha? Hindi ka naniniwala? Pero kahit hindi ka naniniwala sa calculator, dapat maniwala ka sa akin. Halika po, Direktor, tingnan niyo pa rin ito. Maniniwala ako sa iyo? Kahit nga sarili ko ay hindi ko pinaniniwalaan, sa iyo pa kaya? Kuwentahin mong muli ito bukas. Hoy, Direktor, Direktor! Ate Zuzu, pinapapunta ni Kuya Xingyu si Dui Dui sa Tianzi Room 1 para kumanta. Sige po, naintindihan ko. Sige, Ate Zuzu, hanggang sa muli. Ate Zuzu, ang bango naman ng pabango mo. Anong Dui-dui. nangyari, Ate? Uy, pinapapunta ka na naman ba ng Longxingyu na iyon para samahan siyang kumanta? Ayaw kong pumunta doon? Ate Juju? Nararamdaman kong palagi siyang satsansing sa akin. Depende na yan sa iyo. Pero ang payo ko sa iyo, tumanggi ka lang ng maayos. Subukan mong huwag gumawa ng gulo hanggat maaari. Naintindihan ko po, Ate Zuzu. Mauna na po ako sa trabaho. Huwag mo na akong sundan. Pupunta akong banyo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bakit? Gusto mo ba akong panoorin sa loob ng banyo? Sinabi ko na sa iyo, wala kaming relasyon ni Li Shufen. Lumabas ka na. Alam ko na sinisisi mo ako, di ba? Tingnan mo ang sarili mo, sobrang abala ka sa trabaho buong araw. Xiaofeng, ibinigay na sa akin ni Papa ang lahat ng mga negosyo at alam mo naman kung gaano ako kabisi. Hindi mo ba talaga magawang maintindihan iyon? Ako pa ang hindi nakakaintindi. 3 taon na. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Wala akong ibang ibig sabihin. Ang problema ngayon ay kung handa ka na bang tanggapin ako. Sige, sabihin mo,
Paano ba kita dapat tanggapin? Wag na lang, ilang beses ko pa ba kailangang sabihin ito? Wala sa akin ang problema. Naiintindihan mo ba talaga? Nagmamadali na ako dahil may meeting pa ako sa client. Umalis ka na. Shu Wei. Umalis ka na sabi. Sige, aalis ako. Pero sana pag-isipan mo kung sino talaga ang may problema. Pasensya na, miss. Gusto mo ba ng tissue? Salamat. Sino ka? At bakit ka nagtatago sa loob ng banyo? Sa panlalaking banyo ito. Ay, sorry po. Naku, Ay, anong nangyari? hindi mabuksan ang pintong ito. Sandali na lang ako rito. Nagmamadali ka ba? Oh, Ay, hayaan na lang. Huwag ka nang masyadong malungkot. Pag-usapan nyo ng maayos yan. sinong may sabi sa iyong makinig sa usapan namin? Kasi para nyo akong ginawang hindi nakikita. Sa totoo lang. Ay, kalimutan mo na. Wala ito. Anong gusto mong sabihin? Sa totoo lang, ang Siginoo ay may balak naman talagang magpaliwanag sa iyo. Ang mga lalaki, kailangan din ng kahit konting dignidad. Ramdam na ramdam ko iyan. Pero 3 taon na. Hindi niya pa rin ako maintindihan. Oo nga, 3 taon na. Isipin mo, may 24 na oras bawat araw, kaya sa 3 taon ay may higit 20,000 oras. Kung papakinggan mo ang ilang minutong paliwanag niya, masasagip mo ang higit 20,000 oras ng inyong relasyon. Sobrang sulit niyon. Kaya ano ngayon, mas maganda kung magiging positibo ka lang sa buhay, di ba? Isipin mo sa ibang pananaw. At magbabago ang lahat. Salamat sa kabutihan mo. Walang anuman. Dito ka ba nagtatrabaho? Oo, naku po, patay na. Marami pa pala akong kailangang asikasuhin sa mga bayarin. Hindi pwede, kailangan ko nang lumabas. Ah, sige po. Nako, Bakit? Anong nangyari? may tissue ka ba? Hindi ko sinasadyang naibigay sa iyo ang tissue ko kanina. Anong gagawin natin yan? Paano na kaya ito? Miss, maaari bang? Magtago ka muna sandali. Sisipain ko pa bukas ang pinto. Tapos lalabas ako para maghanap ng paraan. Ganoon ba? Sigurado ka bang ayos lang iyon? Nako, ayos lang. Sabi nila, kung tuyo naman, pwede na agad umalis. Pero kung basa, kailangang patuyuin muna bago umalis. Mabuti na lang at tuyo naman ito. Ah, Mabuti ka na ba? Maayos lang ako, wala ito. Ako. Gusto mo bang ilibre kita ng barbecue mamaya? Hindi pwede, Kuya Singyu. Kailangan ko nang umuwi. Ibig sabihin ba nito, ay itatakas mo na ako? Hindi ganoon, Kuya Singyu. Kailangan ko lang kasing alagaan ang kapatid kong lalaki. Ilang taon na ba ang kapatid mo at kailangan mo pa siyang alagaan? Halika, lumabas tayo para mag-usap. Dali, dahan-dahan lang. Ako narito, kaya ko na ang sarili ko. Ingat ka, Siya, 24 na taong gulang na siya. 24? At kailangan mo pa siyang alagaan? Naku, nasa 14 lang kasi ang talino niya. E di lumalabas na mahina pala ang ulo niya? Oo, kaya kung hindi ako uuwi para alagaan siya, baka pati ang mga dingding namin doon ay makain niya. Kahit bakal at semento, kaya niyang lunukin? Hindi mo lang alam? Noong huli akong nahuling umuwi, pati yung washing machine namin ay kinain niya. Kung ganoon, bilisan mo nang umuwi. At baka pati ref niyo ay mawala. Sige po, Kuya Xingyu. Mauuna na po akong umuwi. Sandali. Sa susunod na may monthly period ka, ipaubaya mo muna sa tita mo ang pag-aalaga sa kapatid mo at tawagan mo agad ako. Sige po, sige po. Paalam. Sige, ingat. Sige.
Sa wakas, natapos din ang pag-compute. Ang kabuuan ay 1,600 at 73, 9,727. Patay na, yari ako. Ang calculator ko. Tulungan niyo siyang pulutin iyan. Huwag kang aalis. Ako ba ang kinakausap mo? Sino pa ba sa tingin mo ang kakausapin ko? Anong kailangan mo? Nabagsak mo ang gamit ko tapos aalis ka na lang ng ganoon. Wala ka bang modo? Sa dami ng taong dumadaan dito, pakidilat naman iyang mga mata mo. Maliit na bagay lang kung si Binibining Shu ang nabangga mo, pero paano kung kliyente ang nabangga mo? Hindi ba, Binibining Shu? Hayaan Bakit? mo na. Sa tingin mo ba ayos na ang lahat kapag nanahimik ka? Kahit hindi siya magsalita, hindi pa rin ayos iyon. Siyempre hindi. Bilang pagpapakita ng respeto, dapat man lang ay humingi ka ng paumanhin. Hindi ako ang may gawa niyan. Anong hindi? Magsalita ka. Direktor, wala kang alam sa nangyayari, pero pinapahingi mo ako ng tawad. Bakit? Hindi ko ba alam na ang tatay mo ay isang magnanakaw? Kinuha pa naman kita. Sa bagay, Magsalita ka. pasensya na po. Ayusin mo ang paghingi ng paumanhin. Hayaan mo na. Sabi ng huwag na eh. Bilisan mo. Magsalita ka na. Pasensya na po. Sabi ng tama na eh. Direktor Wang, pumapangit na ang panlasa mo ngayon. Uy, miss. Alam mo ba na siya ang anak ng chairman? Ano na ang gagawin ko? Bahala ka na sa buhay mo. Boss? Direktor? 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 Hi. Mukhang kailangan ko na namang maghanap ng bagong trabaho. Ay, muntik na naman akong magkamali ng daan. Huwag mo namang sabihing makukulong ka na naman sa banyo. Sino ka? Oo, ako yung kasama mong nakulong sa banyo noon. Bakit parang napakaliit naman ng mundo? Hindi ko rin naman gusto ito. Alin ang hindi mo gusto? Ang makulong sa banyo? O ang makita ang mukha ko? Parehong hindi ko gusto. Bakit masama ba ang loob mo ngayon? Wala ito. Ngayon naman, mukhang ikaw ang hindi masaya. Paano mo nalaman? Siguradong pinagalitan ka ng boss mo. Kapag nagtatrabaho ka, asahan mo nang mapapagalitan ka ng boss mo at ang magagawa mo na lang ay umiyak mag-isa sa ilalim ng kumot. Sabi mo nga napakalungkot, parang isa kang... Isang masamang babae na tinitingnan lang, di ba? Buti pa nga ang mga ganoon, kapag ayaw na nila, pwede silang lumipat sa iba. Ang mga taong tulad namin, kapag pinagbintangan ng mali, kahit isang reklamo, ay hindi man lang makapagsalita. Sinasabi ng nagparatang na pasensya na raw, pero parang hindi naman ito sapat. Pasensya na. Kanino ka ba humihingi ng pasensya? Sa'yo kaya? Ha? Sa akin ba? Uy, teka muna. Uy, sandali lang po. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Sa loob ng kumpanya, ikaw ang boss, pero kapag nasa labas na tayo, ako na ang boss. Sige, hayaan na nga. Gusto ko rin naman talagang humingi ng paumanhin, pero sa tingin ko, mukhang hindi na kailangan. Sandali! Uy, hayaan mo na ako ang maghatid sa'yo, please. Pwede ba? Huwag mo akong gambalain. Sa totoo lang, ang gusto ko sanang sabihin ay... Nagsasabi lang naman talaga ako. Nasaan ang kotse mo? Di ba Anong sabi mo kotse? ay Ang ibig kong sabihin ay ihatid ka gamit ang subway. Subway? Ihahatid kita gamit ang subway na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Hindi pa ba sapat yon? O gusto mong magbas na lang tayo? Ibig bang sabihin nito ay makakapasok na ako sa trabaho bukas gaya ng dati? Sasabihin ko na lang sa'yo bukas.
Ayos lang naman kahit saan kumain, kahit hindi masarap ang pagkain. Bakit kailangang pumunta sa ganitong klaseng lugar? May ikukuwento ako sa iyo. Ano yon? Ngayon lang, pinuri ako ng anak ng boss dahil sa maganda kong attitude sa trabaho. Talaga? Pinuri ka ba niya ng harapan? Yung kitang-kita talaga? Sinabihan ka ba niya na tataasan ang sweldo mo? Siguradong walang problema pagdating sa pagtaas ng sweldo. Mag-order na tayo ng steak para makapag-celebrate tayo. Hay naku, panalo ito. Ang swerte ko. Ang galing talaga. Eto, tingnan mo. Umorder ka lang ng kahit ano. Ang mahal naman. Baka mas mabuti kung pumunta na lang tayo sa Jiangbei at kumain ng ramen? Hay naku, bakit ba ang dami mong sinasabi? Umorder ka na ng gusto mo. Hindi naman tayo mawawalan ng pambayad. Pero, masyadong mahal? Siguro ay kumain na lang tayo ng ramen? Bawal umalis, maupo ka. Sige po. Ngayong araw, kailangan mong kumain dito. Sige po. Pupunta lang muna ako sa banyo. Dapat ay naka-order ka na ng pagkain pagbalik ko. Opo. Huwag kang mag-alala, may pera ako. Taga-bukid ka talaga. Uy. Hi. Sige, maupo muna kayo, ano, Kuya Singyu? Kuya Xingyu? Oo, sikat ka na pala at yumaman. Siya nga pala ang nakababata kong kapatid. Oh, siya ba yung laging lumulunok ng washing machine? Talaga? Siya nga iyon. Hindi niya alam na nagtatrabaho ako rito para makasama sa pag-inom. Medyo umayos na rin ang lagay niya. Kapag nakita mo ako, magkunwari kang hindi mo ako kilala. Baka ma-stress na naman siya ng sobra. Huwag na huwag mo akong babatiin. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kaniya. Pero, kapag nakita niya tayong magkasamang nakaupo, baka magkaroon ng problema? Hay, mahirap na sabihin. Baka bigla na lang niyang kainin itong mga mangkok, kutsara, at pati mga plato. Pumunta na siya doon, magsisimula na siyang kumain. Pumunta na tayo roon, bilis. Lagot-lagot na ako, kailangan natin dumaan doon. Sino ba ang taong iyon? Iyon. Ano? Iyong ano? Iyon. Alin ba doon? Talaga bang hindi mo na maalala? Alin ba ang sinasabi mo? Hindi mo na talaga maalala? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Naaalala mo ba o hindi? Sabihin mo na sa akin, sino ba talaga siya? Talaga bang hindi mo na siya kilala? Paano ko maaalala kung hindi mo sasabihin? Kahit hindi ko sabihin, hindi mo ba maaalala? At kahit sabihin ko, hindi mo pa rin ba maaalala? Bakit ko pa kailangang sabihin kung ganoon? Sige na, sorry, mali na ako. Pinaglalaruan mo ba talaga. ako? Hindi po. Oh, hi. Ay, hi. Sino siya? Anak ng boss. Napakaliit talaga ng mundo. Bakit mag-isa ka lang? Hindi, may kamit akong client. Miss Shu? Dito. Mr. Long. Xiao Jiang, sumama ka muna sa akin. Ipapakilala kita sa isang client. Siya ang manager ng Tianlong Group. Sige po, sige po. Ako? Sasamarin ako? Halika, Miss Shu. Upo ka. Magkakakilala pala kayong lahat. Oo nga, magkakilala rin ba kayo? Nagkakilala kami sa library. Oo, tama. Nagkakilala sila sa library. Halika, ipakikilala ko kayo sa isa't isa. Siya ang mahusay naming tauhan sa kumpanya.
si Ginoong Zhang Xiaobao. At ito naman ang manager ng Tianlong Group, si Ginoong Long Xingyu. Kumusta, Manager Long? Kumusta po kayo? Kumusta po? Mabuti naman. Napakahusay ni Ginoong Zhang Xiaobao. Hindi naman halata. Hindi ko akalain na ang mga mahuhusay na tao ng kumpanya nyo ay ganito lang pala. Ano? Hindi naman ito tungkol sa talino, kundi sa itsura. Baka nga. Miss Shu, hindi ko akalaing ang kumpanya nyo ay kumukuha ng ganitong klaseng tao para magtrabaho. Inggit ka ba? Bakit naman ako mauunahan ng inggit? Kumuha kayo ng isang... Miss Shu, napakaswerte nyo at kinuha nyo siya. Siya nga pala, Mr. Zhang. Sino ito? Sino siya? Siya si ate? Ate. Paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Kahit gumawa ka na lang ng kwento, sige na. Isip ka na lang ng plot ng pelikula o mag-imbento ka na lang. Pwede mo namang sabihin sa akin na ikaw at ang Mr. Long na yan ay nagkakilala habang nasa trabaho. Nag-entertain ka ng mga kliyente para tulungan ang asawa mo at ayaw mong aminin sa kanila na may asawa ka na. Pero ngayon, tila hindi sumang-ayon ng tadhana dahil inappoint siya ng boss ko. Kaya sinabi mo sa kanya na kapatid mo ako. Ang ganda ng pagkakagawa mo ng kwento, mukhang makatotohanan at parang naging paliwanag mo na rin iyan sa akin. Hindi naman kita sinisisi sa ngayon. Alam kong may sarili kang pinagdadaanan, pero hindi ko gusto na nagsisinungaling ka sa akin. Magsalita ka naman? Sige na, sinabi ko naman na hindi ako magagalit. Tungkol doon sa Mr. Long, totoong nagkakilala kami sa trabaho. Noong naging hostess ako, Hoy bruha, buksan mo ang pinto. Bilis, buksan mo. Buksan mo. Walang hiya ka. Buksan mo na ang pinto. Xiaobao. Sabi ng buksan mo ang pinto, bruha. Binabalaan kita, buksan mo yan. Buksan mo ang pinto, babaeng ka. Sinasabi ko sa iyo, buksan mo na ang pinto. Makinig ka muna sa paliwanag ko, Abaw. Tumabi ka sa daan, wala kang pakialam dito. Hoy bruha, buksan mo ito. Sinabi ng buksan mo ang pinto, bilisan mo, naririnig mo ba? Abaw, wala talaga siyang kinalaman dito. Wala talaga siyang kinalaman dito, ah. Huwag mo akong sermonan, dyan ka lang at huwag kang maingay. Walang hiya, ikaw na bruha ka, buksan mo na ang pintong ito. Anong nangyayari? Buksan ang Napakamaingay pinto. nyo. Ayaw mo ba talagang buksan ang pinto? Sige, magingay lang kayo ng magingay. Wala pa rin naman dito si Zuzu. Ano naman kung wala pa siya? Mananatili ako rito hanggang sa bumalik siya. Manatili ka lang dyan, huwag kang aalis. Ano ba talagang nangyayari? Gusto niya bang maging tatay mo? Ang masamang babaeng iyon, isinama niya ang asawa ko para magpainom sa bar. Ano? Magpainom? Sa aling bar ba iyan? Totoong walang kinalaman si Ate Juju dito. Pinatulong ko lang siya sa akin. At wala naman akong ginawang anumang bagay na ikakahiya mo. Tumahimik ka! Nagtatrabaho ka sa bar tapos sasabihin mong wala kang ginawang masama sa akin? Huwag ka ng maraming daldal. Sandali, pakinggan mo muna ako. Parang wala nga talagang kinalaman ng taong iyon. Hayaan mo na kung ang bruhang iyon mismo ang sumasama sa mga customer, pero pati asawa ko ay isinama niya sa ganoong gawain. Gusto ko siyang tanungin. Itatanong ko kung kailan siya mawawala sa mundong ito. Tapos ka na bang magmura? Kahit habang buhay ay hindi sapat ang pagmumura sa iyo, bruha ka? Ulitin mo ang sinabi mo. Kahit 3 ulit pa, bruha, bruha, bruha. Ano ngayon? Saktan mo ako kung kaya mo. Bahala ka sa buhay mo. Kaya Sinaktan mo sasaktan din ako. kita. Kulang pa sa iyo ang 3 sampal. Ginagawa ko ito para magising ka sa katotohanan. Akala mo ba noong isinama ko ang asawa mo para makipag-inuman ay masaya para sa akin? Sa tingin mo ba ay nag-enjoy ako? Kailangan ko pa siyang alagaan araw-araw para magkaroon siya ng kliyente. Ang kinikita niyang pera ay hindi naman napupunta sa bulsa ko. Anong sabi mo? Ikaw Ikaw talaga. talaga.
Sa tingin mo ba bakit lumalabas at nagtatrabaho ang asawa mo? Ginagawa niya iyon para sa isang walang kwentang tulad mo? Para lang pambayad sa lintik na bond na iyan? Oh, ano? Wala ka nang masabi ngayon? Dahil sa asawang tulad niya, dapat ay magpasalamat ka na lang at matuwa. Sige, magaling ka. Nagsasabuatan kayong lahat para itulak ang asawa ko sa ganoong trabaho. Abaw. Sige, ayos lang. Ang huhusay ninyo. Ay hindi pa tayo tapos. Hayaan mo siya. Huwag mo siyang patulan. Nananaginip pa ang isang yan. Sandali, susubukan ko siyang pangaralan. Sa tingin ko sa taong tulad mo, napakaswerte mo na magkaroon ng ganyang asawa. Nagtrabaho siya para makiinom sa ibang lalaki? Ano naman ang problema doon? Pinakinggan mo ba ang paliwanag niya? Mayroon akong kaibigang Hapon dati. Ang pangalan ng asawa niya ay si Xiaoyu. Para lang maipon ng pera sa pag-aaral niya, ginawa pa niya ang... Ano ang ginawa niya? Kahit anong gawin mo, wala kang magagawa dahil ito ang sitwasyon. At saka, wala namang ginawang masama ang asawa mo sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Kilala mo pati ang mga Hapones? Kilala ko, nakapaglaro pa nga ako ng card kasama si Shunji Iwai. Nagbibiro ka lang siguro, di ba? Hoy, sasabihin ko sa iyo. Noong pumunta ako sa Shinjuku, noong kasama ko ang isang kuya na ang apelido ay Chen, sikat na sikat ako noon. Huwag na natin pag-usapan ang nakaraan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay magmadali kang humingi ng tawad. Bakit nakatayo ka pa dyan? Bilis! Sige na! Dali na! Bilisan mo na! Pumasok ka na doon. Patawad po. Dapat sa akin ka nagsasabi. Kasalanan ko dahil wala akong silbi? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magtatrabaho doon? Nangako na tayo sa harap ng bulalakaw. Dahil mag-asawa naman tayo, bakit kailangan mo pang sabihin ang mga iyan? Tama ka. Anong ginagawa mo? Humihiling ako. Wala naman tayong nakikitang bulalakaw dito. Bakit ka ba humihiling? Hindi iyan mahalaga. Ano bang hiling mo? Sana ay mas maging maganda ang takbo ng trabaho ko upang magtagumpay ako sa buhay at makuha ang tiwala ni boss. Para hindi ka na uli mahirapan. Anong ginagawa niyo pa riyan? Halik kayo rito. Tapos na ang trabaho. Siya nga pala ang asawa ko. Asawa mo? May itsura naman pala.
medyo kakaiba lang. O, tignan mo kung gaano kabait ang asawa mo sa'yo. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na niya kailangang magtrabaho rito. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti sa hinaharap. Opo, makakaasa po kayo. Siguradong ayaw mong bumalik pa siya rito para magtrabaho uli. Ayusin mo ang mga kilos mo. Hinding-hindi na siya babalik dito. Sus, kayong mga lalaki talaga, siguraduhin mong tutupad ka sa pangako mo ha. Paalam na sa inyo, Ate Juju at Kuya Faye. Paalam, dapat hindi na tayo muling magkita sa susunod. At ikaw naman, bawal ka nang pumunta sa mga ganitong lugar para uminom. Sa oras na makita uli kita rito, tandaan mong parurusahan talaga kita. Alam ko na, hindi na ako babalik. Sa mas magandang lugar na ako, pupunta sa susunod. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Tara na, Ate Zuzu, alis na tayo. Hayaan na muna natin ang dalawang. Yan na maglambingan dito. Paalam. Bobby, Sige, Bobby. Tara, uwi na tayo at kumain ng ubas. ngayong mayaman ka na at nakatira sa ganito kalaking bahay, ikakahiya mo na ba ako? Probinsyano, hinding-hindi mangyayari yon. Sa bagay, ako si probinsyano, pero dapat mo talagang magtagumpay. Siguradong magtatagumpay ako. Pagdating ng oras na iyon, lalayuan na kita. Ikaw, ulitin mo ang sinabi mo. Magandang araw po. Itatanong ko lang po, kung narito ba si Zhang Xiaobao? Ipinagluto ko po siya ng almusal. Gusto ko lang sana itong ibigay sa kanya. Matagal na pong wala rito ang opisina ni Zhang Xiaobao. Nasa opisina na siya ng manager ngayon. Nga pala, nakita ko lang sina Manager Zhang at Miss Chu na lumabas kanina. Salamat po. Xiaobao, ang galing ng naging performance mo sa pagkikita nating ito. Salamat po, Miss Shu. Dahil naging maayos naman ang performance ko, hindi ba't dapat niyo akong ilibre ng pagkain? Ikaw talaga, hinding-hindi ka magbabago. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na lang sa iyo bukas. Miss Shu, ikaw talaga ang kakaiba. Shuwei, Anong ginagawa mo rito? narito ako para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo na lang akong iwan ng ganoon-ganoon na lang, tama ba? Oo. Oh, may bago ka na, di ba? Ito lang ba ang babaeng ito? Pakiusap, wag kang kung ano-ano ang sinasabi. Ikaw na masamang babae ka. Naghahanap ka ng ganyang klaseng lalaki. Wala na bang ibang lalaki? Iniisip mo bang hindi ko kayang ibigay ang gusto mo? Huy, matuto kang gumalang. Opisina ito. Oh, Miss Shu? Ito ba ang sinasabi mong lampa? Tama. Sinasabihan na ako ni Miss Shu ng ilang 10 beses na ayaw na niya sa'yo. Ikaw, Wala ka na sa laro. Lampa, umalis ka na. Gusto mo bang tawagin ko ang mga gwardiya? Nasaan na ang security? sige, mag-ingat kayong dalawa sa akin. Mabuti na lang at umalis ka agad, kundi ay patitikimin kita ng parusa. Huy, dahil sa pagtulong mo sa akin, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Gusto mo ba akong pasalamatan? Hindi ba't sinabi ko kanina na gutom na ako? Ngayong lumipat ka na sa bagong bahay at maganda na ang paligid mo, inimbitahan mo akong pumunta rito para kumain. Anong ibig sabihin nito? Pa, ano bang ginagawa mo? Noong nakaraang seremonya ay hindi kita naabutan ng tsaa, kaya itong anibersaryo ng kasal namin, pambawi ko na ito sa inyo. Hindi importante ang pagkain, ang pinakaimportante ay ang maging masaya. Ang makulit na lalaking iyon, kumusta ang trato niya sa iyo? Maayos naman po ang trato niya sa akin. Mabuti naman kung ganoon.
Pa, nasaan po si Xiaomei? Walang bakanting oras si Xiaomei, kaya sa susunod na lang daw siya bibisita. Ah, okay. Miss Shu, medyo gabi na, kailangan ko na ring umuwi. Uy, napakagaling ng pinakita mo ngayong araw. Hindi ba't sabi mo ililibre mo ako ng dinner? Ikaw ang nagsabing ililibre mo ako. Hindi ako ang nagsabi niyon sa iyo. Ay, oo nga pala. Siya nga pala Xiao Bao. Alam mo namang nagbukas ang tatay ko ng branch ng kumpanya namin sa Singapore. Alam mo naman iyon, di ba? Oo, nabanggit mo na. Plano niyang isama ako roon. Ah, ganoon ba? Ibig sabihin ay makakatakas na ako sa wakas. Talaga? Gusto mo ba talaga akong umalis? Ay hindi po. Nagbibiro lang ako. Ang ibig kong sabihin ay napakabuti niyon. Ang gusto po ng tatay ko ay maghanap ako ng taong makakatulong sa akin at sasama sa akin doon. Sino naman ang balak mong hanapin? Ang ibig sabihin niyon, kailangang humanap ng taong mag-aalaga sa akin. Ganoon ba? May nahanap ka na ba? Mayroon na. May nahanap ka na? Talaga? May nahanap ka na? Mabuti naman kung ganoon. Paano kung sabihin ko sa'yo na ikaw ang taong iyon? Nagbibiro ka ba? Seryoso ba iyan? Siguradong pinagtitripan mo na naman ako. Kung iniisip mong biro lang ito, edi kalimutan mo na lang ang lahat ng sinabi ko. Sandali! Naniniwala ka ba? Talagang makakatulong ako sa iyo? Kaya ko ba talaga? Kahit paano, naniniwala ako sa iyo. Hindi ba't sinabi mo sa akin na gusto mong magtagumpay? Ang lokong batang iyon ay hindi pa rin bumabalik. Magdidilim na, siguradong nakalimot na siya. Wala nang kakain, aalis na tayo. Pa, hindi siya nakalimot. Masyadong lang siyang abala. Sige na, sige na. Mauna na ako, hindi ako mapakali na iwan si Xiaomei mag-isa sa bahay. Sige po pa, paalam po. Balik Sige ka na na. lang sa ibang araw. Akyat ka na doon at hintayin mong kumain ang asawa mo. Kumusta? Parang mas nagiging swabe na ang pagdadrive mo, ah. Salamat sa iyo, Miss Yu. Hindi na muna ako kukuha ng evaluation sa iyo bilang coach ko ngayong araw. Kailangan ko na kasing bumalik. Yung mga sinabi ko sa'yo ngayong araw, pag-isipan mong mabuti pag uwi mo. Salamat, gagawin ko iyan. Paalam. Kumain na ba kayo agad kahit maaga pa? Opo, kakaalis lang ni Papa. Pumunta rito ang papa mo? Opo. Sino ang kasama mong umuwi ngayong araw? Ah, ano? Kasama ang isang kliyente. Kayong dalawa lang? Opo, kami lang.
tungkol doon? Parang napakabait ni Miss Shu sa iyo. Maging tapat ka sa akin? Nararamdaman mo ba ngayon na hindi ako nararapat para sa iyo? Anong sinasabi mo? Ang sasakyang iyon? Kanino ba iyon? Ha? Wala lang. Anibersaryo ng kasal natin. Nananigarilyo ka? Sinusubukan ko lang manigarilyo? Patawad. Para saan ang patawad na iyan? Ano kasi? Sa totoo lang, kanina, Hayaan mo na. Hindi mo ba napapansin na hindi na tayo gaya ng dati? talaga namang nagbago na ang lahat. Siguro may nagawa akong mali. Dahil tila hindi na tayo kasing saya gaya noon. Bakit? Kailangan ko bang ilibre ka ng pagkain ngayong araw? Sige, ilibre mo ako. Hala, grabe. Wag na, wag na. Ako na lang ang manlilibre. Salamat po. Bakit? Salamat sa matagal mong pag-aalaga sa akin at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Bakit ka pa kailangang magsalita ng ganyan sa akin? Sa tingin ko po, hindi na ako pwedeng makaabala pa sa inyo. Dahil, mayroon pa akong kapatid na babae sa bahay. Nangako ako sa kanya na ako ang mag-aalaga sa kanya. Nagtratrabaho ako ng mabuti para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, parang wala nang saysay ang lahat. Saka sana ay makahanap kayo ng taong talagang makakatulong sa inyo. Ako. Sige. Sige po. Babalik na po muna ako sa opisina. Sa tingin ko, hindi na ako pwedeng makaabala pa sa inyo. Kasi, may ate pa ako sa bahay at nangako ako sa kanya na aalagaan ko siya. Nagtratrabaho ako ng mabuti dahil din sa kanya. Kung hindi, parang wala nang saysay ang lahat. Ay, Miss Shu? Anong pagkakataong ito? Oo nga. Wala kang pasok? Sabado po ngayon. Bakit ka nandito? May kaibigan lang ako dito. Iyong kaibigang sinasabi mo? Hindi. Hindi si Zhang Xiaobao. Boyfriend mo ba? Mauuna na muna ako? Nasaan ang kapatid mo? Nasa bahay po siya. Wala ba siyang girlfriend? Wala po. Sa totoo lang, alam mo ba kung ano ang plano niya? Plano? Hindi ko alam. Ayos naman ang ginagawa ko ngayon. Anong plano pa ba ang kailangan? Sa totoo lang, ang talino at ang galing ng kapatid mo. Salamat po. Plano ko sanang papuntahin siya sa Singapore para tulungan ako. Talaga po ba? Bakit hindi niya nabanggit iyon sa akin? Tumanggi siya. Bakit naman? Sinabi niya na gusto kanyang alagaan. Pasensya ka na kung masyado akong madaldal. Pero ang responsibilidad sa pag-aalaga sa iyo, hindi ba dapat ay sa mapapangasawa mo? Hindi mo ba nararamdaman na hindi patas ito para sa kapatid mo? Saan ka magaling? Bilisan mo, tulungan mo akong hanapin ang tablet ko.
Oh, parang inilagay ko iyon noong nakaraan. Saan mo inilagay? Ah, noong pumunta rito ang nakababatang kapatid ko, kinuha niya iyon para paglaruan. Hindi nga. Sabi niya mukhang masayang paglaruan, kaya ibinigay ko na sa kanya. Anong masaya sa computer? Sinabi lang niyang masaya? Ibinigay mo na agad? Wala na akong magagawa ngayon. Masaya ba iyon para sa iyo? Hindi ko naman alam eh. Huwag ka na sanang magalit. Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin ngayon? Abaw, gusto ko sanang makipag-usap sa iyo. Anong pag-uusapan natin? Ano pa bang dapat pag-usapan? Hindi ko alam. Ikaw, Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ano ba ang ginagawa mo sa buong araw? Ganyan lang kaliit ang mga gawain sa bahay, pero wala ka pa rin magawang tama. oo, wala na nga akong magawang tama. Ang alam ko lang ay alagaan ng mabuti ang asawa ko. Kahit gaano pa siya kagaling sa labas, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay maging komportable siya pag uwi niya. Pwede ba iyon? Walang hiya ka? Sinong tinatawag mong walang hiya? Sino? Hindi ba ako naging mabuting asawa? Binibigyan naman kita ng pera? At sa loob ng mahabang panahon, mayroon ba akong ginawang kahit anong panloloko sa iyo? Alam mo ba kung ano ang mga isinakripisyo ko para sa iyo? Sige, wag mong isipin na dahil hindi ako nagsasalita ay wala na akong alam. Hindi ako umiimik dahil ayaw kong paghinalaan mo ako, na mapaghinala o selosa ako. Anong gusto mong sabihin? Ano ba talaga ang pinuputok ng butchi mo? Pwede bang ayusin mo muna ang iisipin mo bago ka magsalita? Sige, pandirihan mo ako kung iyan ang gusto mo. Aalis na lang ako. Salamat naman at pakibilisan lang ang pag-alis. Huwag ka nang humarang-harang dito, pwede ba? Layas. Anong ginagawa mo? Para kang wala sa sarili. Nakatayo ka lang diyan. Pa, Anong nangyari? Kailan ka pa nakabalik? kararating ko lang po. Nasaan ang batang pasaway na iyon? Yumaman ka na ba? Nandito ka ba para magbayad ng utang? Hindi po. Gusto ko lang po sanang lumabas para makapag-isip. Makapag-isip? Kaunti lang naman ang utang mo sa papa mo, di ba? Hindi mo kailangang magtago. Kung wala kang pera, huwag mo nang bayaran. Naku, hindi po ganoon. Anong nangyari? Ano ba talaga ang problema? May ibang babae ba sa labas ang lalaking iyon? Magsabi ka sa akin ng totoo. Pagbabayarin ko siya. Hindi po ganoon pa. Oh, hindi ba? Kung ganoon, bakit? Normal lang naman sa mag-asawa ang mag-away. Noong kami pa ng mama mo, nag-aaway rin kami. Ginagawa naming pananggalang ang kawali at ang sandok bilang armas. Kaya, sino ang nanalo? Kaya nga heto, ikaw ang kinalabasan. Hay, hayaan na nga. Magtiis na lang tayo sa isa't isa. Hindi ba't mabilis lang namang lilipas ang mga araw? Hindi ko na kayang magtiis. Anong hindi mo kayang tiisin? Iba na sa pagkakataong ito. Anong pinagkaiba? Sabihin mo sa akin. Ayoko nang magsalita, pwede ba? Pa, huwag niyo pong sisihin si Xiaobao. Ano bang klaseng gulo ito?
Anong balak mo sa hinaharap? Ano ang balak ko? Oo? Ang mga balak ko? Hindi ganoon kasimple ang tanong na iyan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ibig kong Kung sabihin. sabihin. Ano nga ba ang dapat kong Ah. sabihin? Sasabihin ko na lang sa iyo bukas. Abaw, hintayin mo ako? Halika. Kumain ka na. Alam mo ba kung ano ang mga sinakripisyo ko para sa'yo? Huwag kang humarang sa daanan ko, pwede ba? Alice. Xiaomei. Xiaomei? Nasaan ang ate mo? Umalis na siya. Umalis? Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Hindi. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Saan ba siya pumunta? Huwag kang magmaang-maangan, lumayas ka. Walang hiya ka talaga? Ano? Yumaman ka na ba? Pwede ka na ngang tumakas kasama ang anak ng boss. Pwede ka Aba. na ngang pumunta. Napakagaling mo talaga. Masyado kang mayabang. Bibigyan pa kita ng papuri eh. Xiaomei? Itikam mo ang bibig mo. Sino ang nagsabing magkamag-anak tayo? Sino ka? Para tawagin ako sa pangalang Xiaomei. Masyado kang walang puso. Napakaraming sakripisyo ng ate ko para sa'yo. At ang hangad lang niya ay magtagumpay ka. Nang bumuti lang ng kaunti ang kalagayan mo, yumabang ka na agad. Ano ka ba? Isang malaking biro? Bakit hindi mo na lang subukang sirain ang buong mundo? Ang ate ko ang pinakatanga sa buong mundo. Bago siya umalis, sinabi pa niyang tutulungan ka niya sa huling pagkakataon. Kung ako iyon, pagbabayarin kita kaysa tulungan pa. Mali ako. Sige na, sabihin mo sa akin kung nasaan ang ate mo. Sasabihin ko na lang sa'yo bukas. Xiaomei, huwag ka na ngang makipaglaro. Pakisabi na kung nasaan ang ate mo. Paano ko naman malalaman? Ang sabi niya ay kailangan niya munang mag-isip-isip sa labas at hindi muna siya babalik sa loob ng mahabang panahon. Hempe? Masaya ka na? Umalis ka na sa harap ko. Layas, Abaw, hindi ko alam kung makikita mo itong sulat ko. Nay, sa wakas ay bumuo na kami ng sariling pamilya ni Abaw. Alam kong laging minamaliit ni Tay si Abaw. Sinasabi niyang wala siyang silbi. Pero magsasama kaming magsisikap ni Abaw. Kontento na ako ngayon kapag naging maayos na ang lahat sa amin at hindi na kailangang palipat-lipat, doon namin masasabing nagtagumpay na kami.
Pagpunta sa Pransiya, nagbigay ako sa sarili ko ng 5 taon. Siguro ay mas matatagalan pa at baka hindi na rin kami makabalik ng bansa. Sa pagpunta mo sa Singapore, dapat mong matutunang alagaan ang iyong sarili. Kumain ka sa tamang oras. Huwag mo sanang hayaan na kahit isa ka ng malaking boss, ay magkasakit ka naman sa sobrang pagtatrabaho. Nananampalataya ako sa iyo at tiyak na magtatagumpay ka. Ma, sa wakas ay may sarili na kaming pamilya ni Abaw. Alam kong noon pa man ay minamaliit na ni Papa si Abaw. Sabi niya ay wala raw itong patutunguhan, pero magsisikap kaming dalawa ni Abaw. Kontento na ako ngayon kapag nakapagpundar na kami at hindi na kailangang palipat-lipat ng tirahan, iyon ang magiging tagumpay namin. Tagapangulo, tawagan mo lang po ako kung may kailangan ka. Sige, mauna ka na. Maglalakad-lakad muna ako mag-isa. Sige po. Pwede mong sabihin sa kanya na dagdagan ang sahod mo para makabili ka ng kotse at sariling bahay, pati na rin pampakasal mo. Alam mo ba iyon? Ano ba talagang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay napakaliit talaga ng mundo. Anong swerte. akala ko pa naman nagkamali lang ako ng nakita. Uy, may apoy ka ba riyan? Nagbago ka na. Hindi ba dapat lang? Hindi ba nagbago ka na rin? Gaano ka nakatagal na bumalik? Kakarating ko lang. Lumipat na rin sina Papa sa lungsod, kaya bumalik lang ako para tingnan kung may mga naiwan pa ba kaming mga lumang gamit sa bahay. Ayos ba? Ganoon pa rin. Balita ko ay kung saan-saan ka pumupunta nitong mga nakaraang taon. Naglalakbay ka ba sa buong mundo? Oo, mas mabuting makakilala ng maraming tao, maganda iyong marami kang nararanasan. Ayos nga iyan. Ano ang mga plano mo pagkatapos nito? Bibisitahin ko muna si tatay at ang bunsong kapatid ko. Aalis na ulit ako sa susunod na linggo. Mag-isa ka lang sa labas? Panatag ba ang loob ng pamilya mo? Bakit naman sila hindi magiging panatag? Bata pa lang ay kaya ko na ang sarili ko?
Aalis na ako, babay. Oo, tama. Wala lang to. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikakasal na si Miss Shu at ang boyfriend niya sa loob ng 2 buwan. Pakisabi na lang sa kanya, congratulations. Ang batang ito, napakabilis tumakbo. Tinatakot mo ako? Nakakainis ka? Hindi na ako aalis. Hindi ka naaalis kasi wala ka ng pera. Bubuhayin kita. Alagaan mo muna ang sarili mo, loko ka. Sinungaling? Wow, bakit sinungaling? Isa na akong malaking boss ngayon. Gaano ba kalaki? Alam mo naman kung gaano. Sus, ang laking boss naman?